Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ito pong nakikita ninyo na hawak ko. Yan pong mga litratong yan. Ayan po ang senatorial preferences ng mga kabataan. So kung ngayon po gaganapin ang eleksyon, ito po ang pipiliin ng mga kabataan. Ayon po sa sa survey. Sino ba nag-survey nito? Senatorial Preference Survey conducted by the Center for Student Initiatives, CSI. At ang mga namili po rito ay mga kabataan, mga estudyante na ang edad ay 18 to 25. Ito pong survey ay ginanap from November 15 to December 6. Ito po ang layunin nito ay matingnan kung sino ba ang gusto ng mga kabataan sa darating na 2025 midterm elections sa senators, mga kababayan. Okay? So, yun po ito po yung sa kabataan. Nung nakaraan, nagpakita po tayo ng survey. Yun naman po ay sa pangkalahatan. Pero kung tatanungin mo ang mga kabataan, mga estudyante, itong mga youth, ito po ang kanilang mga pipiliing mga senators. Alam nyo, yung mga kabataan, aktibo na po ngayon yan Marami po kabataan na aktibo pagdating po dito sa kapag may kinalaman po dito sa ating bansa. Sabi nga nila, di ba? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, kinakailangan ng mga kabataan ay kumilos din at magsalita, hindi yung tahimik lang. Kaya ito, ayon po sa CSI, Center for Student Initiatives, age 18 to 25 ang mga napili nila, mga kababayan. Alright, ito po. Ayan. Tingnan nyo po ang mga senatoriables na pinili ng mga kabataan. Ayan po ang kanilang mga gustong maging mga senators. Alright? So, unang-una, syempre, ang nanguna, napili po ng kabataan ay si Bam Aquino. Ako, napakataas. Gusto nila si Bam Aquino kasi bata pa si Bam Aquino At maganda yung ipinasa niya nung siya naging senator, yung libreng koleyo. Ako, marami po nakikinabang dyan. Meron akong kilalang vlogger, nakikinabang dyan. Kaya hanggang ngayon po ay talaga ng mga suportado ng kabataan, mga estudyante, si Bam Aquino. So, ito, grabe 56.33%, more than 50% ang bumoto kay Bam Aquino, mga kababayan. Alright, so pangalawa, si Kiko Pangilinan. Dito po sa ating listahan na pinili ng mga kabataan. Pangatlo po, si Doc Willie Ong. Gusto talaga ng kabataan si Doc Willie Ong. Na bagamat ngayon may sakit po siya, nagpapagaling po ng cancer, kitang-kita natin yung recovery, mga kababayan. Miracle nga po Sabi ng doktor niya, at ang alam po natin nasa Singapore si Doc Willie Ong, grabe yung miracle. Kapag Panginoon talaga ang kumilos sa buhay natin, walang imposible. Malaki yung bato. Pero lumiit na po yan sa himala ng Panginoon. At patuloy po nag-recover si Doc Willie Ong at sabi niya, talagang uunahin niya po ang healthcare. Kasi naawa po siya sa ating mga mahihirap na Pilipino. At gusto niyang tulungan talaga itong ating bansa when it comes to healthcare. Kaya Doc Willie Ong, number 3. At number 4, mga kababayan, ay itong si Abby Binay. Alright, panlima, si Ping Lacson. Hindi nawawala si Ping Lacson kahit yung pangkalahatan kasama si Ping Lacson, pati pagkabataan, pasok pa rin si Ping Lacson. Kaya medyo medyo parang sure win ata ang ating former senator Ping Lacson. At panglima naman si Arlene Brosas. Ito yung mga miyembro ng minority yan po sa House of Representatives. So si Arlene Brosas, tumatabong senator, ngayon po po siya, kasama po siya sa Quadcom. Kung gusto niyo pa makita si Arlene Brosas, nandyan po siya sa Quadcom. Alright, si Cayetano Pia. Nako.
Lagi pasok din to si Pia Cayetano, no? Ano ba nagawa nito ni Pia Cayetano? Alam ko, ito lang nagpasok ng ano, nagpasok ng pogo dito sa ating bansa. Ito po isang principal eh. Principal din ito. Talagang nagpa-aproba ng ano, ng kaya na-legalize ang pogo dito sa ating bansa. Kasama po si Amy Marcos, mga pogo queens. Ha? O, wala si ano rito, si Amy Marcos. O, pang-walo, mga kababayan, Luke Espiritu. Ayan, magaling na abogado rin to. Magaling po to si Luke Espiritu. Subukan natin, bigyan natin ng pagkakataon. Kasi doon sa isang survey na pinakita natin, wala si Luke Espiritu pero gusto po siya ng mga kabataan. Napakarami po ng kabataan. So, tingnan natin kung kaya buhatin ng mga kabataan itong si Luke Espiritu. Number 9, mga kababayan, Franz Castro. Nako, ito po yung best friend ng mga Duterte. Best friend po ng mga Duterte. Talaga naman sabi ko sa inyo, talagang mainit po itong grupo ng mga Duterte dito kay Franz Castro. At meron akong video, mga kababayan, at mukhang may banta sa buhay ni Franz Castro. Ayun yung ano niya, yung sa pantahan niya, yun yung kanyang naramdaman doon sa nangyari kagabi. Na kung saan meron daw mga pulis na nasa mobile, hinabol yung nakamotor. At pinaputukan daw nung nakamobile na mga pulis yung nakamotor. Yung nakamotor lumampas sa kanila. So, iniisip ni Franz Castro, hindi kaya style lang yun at ang talagang target ay siya. Ayun ang naisip ni Franz Castro, kaya siya humingi ng police report. Kanina po, dyan po sa Quadcom. Sinabi niya yan, naglabas siya ng parang privilege manifestation para at least alam ng Quadcom yung nangyari sa kanya at humingi siya ng kopya ng police report. Ano ba talaga nangyari kagabi? Bakit kung kailan ako nandun, nagpaputok pa tong police, mga civilian yun paano kung nangyari na nakot siya sa crossfire at matamaan siya? Hindi siya palalabasin Hindi siya talaga target, ang palalabasin nagkataon lang. Nako. Hindi na tayo naniniwala sa ganyan mga kwento. Kaya ingat lang dito kay Congresswoman Franz Castro. Nabagamat ako mga kababayan, hindi po ako fan ni Franz Castro. Pero pagdating sa mga impeachment, pagdating po dito sa paghalukay ng ginawa ng kampo ni Sara Duterte dito po sa mga anomalya sa DepEd at sa Office of the Vice President, kasama nila ako. Pero pagdating po sa ibang mga ginagawa, labas na po tayo dyan. Lalong-lalo na ayaw po natin na medyo tayo ay malin o sumandal sa makakaliwa. Yan. Okay, so biruin nyo, nalampasan pa niya si Tito Soto ng pang-10, Tito Sen. Sure win na talaga si Tito Sen. Biruin nyo, pasok nyo sa pangkalahatan, tapos pagdating sa kabataan, gusto pa rin siya ng mga estudyante, ng mga youth. Daming mga kabataan. Kaya, mukhang sure win si Tito Sen. Alright, at pumasok din sa number 11, si Leo de Guzman. Yan, yung mga samahan ng mga manggagawa, Leo de Guzman. So, tapos pang 12, si Abalos, Benhur Abalos. Hindi pumasok si Benhur Abalos dun sa sa una natin pinakitang survey. Pero dito pasok siya, ibig sabihin, gusto siya ng kabataan. Siguro nakita nila na talagang kumikilos siya, lalong-lalo na nung naging DILG secretary siya. Talagang pinakita niya yung kanyang husay sa pamumuno sa ating mga kapulisan. At nakita rin siguro yung kanyang pag-arte. Diyan po sa Batang Quiapo. Alam mo, kasali sa Batang Quiapo to si Benhur. Pero, okay naman Okay naman na para sa akin Okay naman si Benhur Abalos. Pero nasa sa inyo pa rin. Kayo pa mamimili kung sino ang gusto ninyo. Saka, matagal pa naman. Ako talaga maglalabas ako ng aking line-up pag malapit na po ang eleksyon. So, mga kababayan, halos lahat po na nandirito ay wala po doon sa listahan ng pangkalahatan. Ito po ang mga pinili ng mga kabataan. So, ang nasama lang dito, from doon sa huli nating pinakitang survey ay si Ping Lacson, Pangilinan, Binay, Cayetano, Tito Sen. So, the rest, hindi kasama doon sa pinakita natin sa Pulse Asia. Pero ito pong sa, anong grupo ito?
CSI, itong Center for Student Initiatives. Yan po ang pinili nilang 12 senators na kung ngayon po ang gaganapin ng eleksyon, sila po ang ang bet preference ng mga kabataan. Alright? So, wala po rito yung mga yung mga padapa. Ibig sabihin, ayaw talaga ng mga padapa. Ayaw na po. Ito siguro yung mga millennials. Alam nyo kasi yung mga millennials, pansin ko, yung mga millennials, malapit po yan sa kampo ni Madam Leni Robredo. Kaya, mapapansin ninyo, mga mga kaalyado ni Madam Leni Robredo yung mga nandito, yung mga kabataan. Pero yung ibang mga matatanda na, mga traditional politicians talaga yung mga napipili nila. So yan mga kababayan, nagbigay tayo ng isang grupo ng pinili ng ating mga kababayan. Ito naman, pinili ng ating mga kabataan. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, mamili po tayo ng gusto natin. Piliin po natin yung sa tingin natin matutulungan tayo. Hindi po yung magnanakaw, hindi po yung sarili lang iniisip, hindi po yung kaibigan lang iniisip. Dapat po piliin natin mga senators ay talaga po maglilingkod po sa bayan. Yung hindi po magnanakaw, hindi po panay confidential fund. At dapat itong mga pipiliin natin ay yung talagang talagang para sa tao. Alright? So yun mga kababayan dami na natin pinapakita. Mga senatorial preferences sa Pulse Asia, ito naman ngayon, CSI, ito naman po ang pinili ng ating mga kabataan na lahat po tayo, wala pong pinipili, matanda, bata, lalaki, babae, bakla, tomboy, mga kabataan, matanda. Meron po tayong karapatang i-express ang ating gusto, ang ating mga sarili, ating opinion, ang ating gusto. Wala po makakapagpigil. Nasa demokrasya po tayo. Hindi po tayo pwedeng diktahan kahit nino man. Hindi po pwede ang diktador dito sa Pilipinas. Yung mga diktador po, nilalaglag po yan. Dapat po, yan po ay nilalagay sa inidoro. Kinakailangan po natin yung nakikinig po sa taong bayan at sumusunod sa batas na ng ating bansa. Okay? So yun lang, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.